At welcome sa #1 male podcast sa buong Southeast Asia, soon sa buong mundo. Anti-Support Social Club. Yeah. Shish. Kamusta kayo, par? Kamusta kayo? Ayun nga pala. Kamusta kayo muna? Nice lang, Mabilisan bro. lang. Ayos lang, bro. Busy ako sa gym, pare. Alam mo, Bro. No? Pang ilang Magbabatak muna, ako. pre? Pang ilang araw muna. Mag-1 month na. Nainggit nga ako sa kanya. Sabi ko nga kanina off-cam nung nag-uusap kami. Sabi ko, putang ina na, iniinggit mo. Kasi dati active din ako sa pagpunta sa gym. Ngayon kasi may equipment na ako. Pero iba kasi yung sipag pag nasa gym ka eh. Yeah. Ba't kaya ganun, no? Ano sa palagay mo? Same thing sa computer yun eh. Di ba? Mas masarap Comshop. Sa com shop. Oh. Kasi sa community. Pwede. Tsaka yung environment eh. Parang nandun yung pagiging competitive na parang, hindi pwede yan ah. So parang gaganahan ka ngayon magbuhat. No? So, Anyway, may nagpapatanong par, sino ang pangalan mo daw? Sino ka daw sa IG? Joshon Point pare. Yeah. Facebook, Instagram, YouTube, syempre, TikTok, Joshon Point pare. Wala tayong kaibigan. Bakit ganun? Ay, Tayo na masama ka na, gago. Kaibigan ka nga eh. Gago, mali. Friends to everyone. Nadudulas ka, lumalabas yung totoong ikaw. Hindi, Wala totoo tayong yan. kaibigan. Friends to everyone, enemies to none. So ano kami, kalaban mo? Lumalabas yung totoong ikaw ah. Mali. Pero pre, Okay, ikaw na. kakapandesal lang natin kanina. Tingin pala sa'yo kalaban. Naantok na bro. Ayun, so salamat sa Tim Hortons, Josh. And ako si Soy sa Dao, general ng Soy Army. Kalabang ka lang. Parang ayoko na nga yung mindset yun. Yun, yung ginanon mo lang ginanon sa tao yun. Kalaban Bakit? ng patay ka dyan. Malilabel eh. Hindi, basta walang lalabas ng baril, okay lang. Kalaban ng tanga na lang. Kalaban ng tanga at kakampi ng mga matatalino at mabuti. Alright. Ato Class S, yung Facebook natin ngayon, legendary Ato Class S, yan yung bago nating Facebook page. Yeah. Kasi gumaray, nireport ako ng putang ng mga bading na to last time eh. Nireport ang puta! Ito lang reportan! Tangina ako nga, di ko sila nire-report eh. Sagot-sagot lang, di ba? Legendary Ato Class S sa Facebook. Ato Class S sa YouTube, sa lahat, sa TikTok. Basta Ato. Sure, familiar kayo sa mukha ko, na bad trip na kayo sa akin, mga nakaraan. Okay. Anyway, kamusta kayo par? Ayos naman. Pero masingit ko lang doon sa budding na nag-take down ng page mo. Lalo doon sa nagsasabi, doon sa farm, bullshit na baklang hype na yan. So going back, parang yung pagiging sensitive na mga hinayupak na yan, no? Kasi nagmamas report kagad sila eh. Ito yung mga baklang iyakin lang naman. Yung mga baklang hard kanal. loser. Baklang kanal. Baklang kanal tawag ko doon. Na pagka hindi nila nagustuhan ang opinion mo, mass report, yan yung mga bobong klaseng ano na yan. Meron silang community or Facebook group na ipopost yung page mo doon, paki-report to, report, ganun. Ganun Cancel sila. Ma, alam nyo na gagawin dito, ma. Putangin lang yan. Anong gara, no? Oo, kakabuisit. Wala talaga, hindi ko ma-explain saan nang galing yun. Kasi, tangina, kinumpare lang natin sila sa puno, tsaka sa mainit na klima, pero tangina. Okay lang sila mag-ganon ka-sensitive kung kung sobrang tahimik nila, hindi sila ulul. Pero mas ulul sila sa atin, pre. Pre, mas lalaki pa sila pag sa barahan ng usapan. Alam mo, legit. Naalala ko nga bro, nung nag-live ka, no? Nag-live ka, nung kasagsagan nito, nag-live siya. Oo. May mga nagko-comment pre, na alam kong gay, sa profile pa lang nakita ko. Sabi niya, kantuting kita eh. Gumaganon pre. Ginaganon siya sa live. Gago. Ngayon naman, dahil mong sinasabi, kantuting kita eh. Iroy mo. Tapos, Babaihan ba yun? Babaihan ba yun? Galaw ba ng babaihan yun? Deserve ba yun ng her? Eh, parang sa ganung salita, parang Hercules yung ano. O nga yung sa her type shit na yan, pre. Di ba? Na-issue ngayon, di ba? Ay, oo nga pala. Oh. Si Aura. Mainit na issue ngayon. Si Aura, gumraduate, tapos pinost yung grad pic. Okay. Tapos si Sir Jack, parang kinwestiyon niya, tangina, ba't her? Bakit ba't her yung ginamit? Pang Bro dapat. Bro. Kasi nga bro ni James daw, gago rin Sir Jack, maloko rin eh. Hindi, kasi si Sir Jack, kilalang komedyante yan. Oo nga eh. Yun nga, komedyante nga eh. Kahit ikaw, di ba, ako, nakilala kita bago sa empowerment as entertainer and comedian. Yeah, pare. putang inan yan. Anong gusto that may charot sa dulo para i-declare siya as joke? Oh. Di ba kasi, Exactly. di ba yung kung kilala niyo yun, tangina lahat na ng kasukdulan ng below the belt na biro, sinasabi na, ay, charot lang ah. Tapos pinipindot yung lapping Wow. Di ba? Uy, charot lang yun baka charot lang yun.
So, ganun gusto nyo. Pag may sasabihin kami na hindi ka aya-aya at may charot sa dulo para hindi charot kayo sa umiyak. dulo. Anyway, sabi ni Sir Jack nga, na parang, tangina ba't her? Bro yan. Si Bronny James yan eh. Gago rin eh, no? Si Kumbaga, Joel yun eh. sa sobrang sensitive na nila, hindi na nila alam yung kung saan nanggagaling yung message. Eh. Basta, na-offend ako, yari ka sa akin. Parang ganun eh. Knowing Sir Jack, sumikat nga yan yung una niyang video yung napanood ko, bro, yung sinasabayan niya yung wang-wang ng ambulansya. Yung gumagawa siya. Kumbaga, ululin talaga siya. Maloko siya. Comedian. Kung, usakan niya nga kung maski nga tayo, kung pagtawanan niya rin tayo, for example lang, gumawa siya ng content about sa atin. Nakakatawa yun eh, komedyante. Komedyante yun eh. Alam mong seryosohin mo yung komedyante. Tangina pag si Ma'am Charo ang nagbitaw sa'yo ng statement, kahit may charot sa dulo, seryosohin mo. Talaga. Tayo, seryosong tao yun eh. Tangina pag komedyante, putang ina nyo rin eh. Tsaka ito, napansin ko ako may mga na-encounter talaga akong member ng LGBT na may delikadesa, may class. Kapag tinatawag ko talaga sila, madam ko sila tawagin talaga. Di ba kasi may sila may class. Ngayon, itong mga nag-iiyakan dito sa internet, kumbaga, ipakita nyo lang, pasingawin nyo kasi na okay kayo as budding, okay din kami sa inyo eh. Ako, ganun ako eh, legit pre. Member ng LGBT, tas alam kong kagalang-galang siya, may class, hindi siya barbaro, makipag-interact. Puta, nire-respeto ko siya kasi as tao yun. As tao tangina, itong mga nag-iiyakan dito sa internet, mga alam mong, mas maganda pa kami sa inyo pag kami nagpakababae. Tangina mo Pa-AI, pa-edit. Sige, edit nyo nga kami ng AI, mga pare. Tingnan natin yung tsura na. Di ba yung dati yung long hair na app, yung pang maging babae? Chicks ako eh. Okay din pero isa lang sa napansin ko dun sa, di ba nga, alam naman ng buong Pilipino yan, nawala yung page mo dahil dyan sa topic na LGBT na yan. Pero isa na-realize ko dun pare sa sakripisyo na yun. Iniwan mo revolution, tol. Kumbaga, nag-create ka ng wave of revolution, pre. Na hindi lang totally kontrahin yung mga pangit na sinasabi ng ibang gender, kundi yakapin yung masculinity at huwag kayong matakot. Pare, nag-create ka ng revolution, pre. Hindi siya sayang na masasabi mo na natalo. Sayang, ganyan. Pero sa mga, mabilis lang, interrupt kita mabilis. Sa mga lalaki nakakapanood, tao lang ako. Kumbaga tao pa rin ako. Nung nawala yung page ko, nauga ako. Kahit nabanggit ko na sa vlog ko na parang pan-13 ko na yun. Pero yun yung may pinakamalaking followers ako. Putang ina, na-tilt ako noon. Nauga ako noon. Kasi putang ina, shit. Nawala. Pero kumbaga, dahil may inumpisahan nga tayong ganito, palag, kumbaga parang part na lang din ng ng proseso. Ganun ko siya tinignan. Ngayon, share ko lang mabilis. Yung mga lalaki nakapanood dyan, tangina, nawala ng page. Pa rin, stand firm pa rin. Then, nauga ako. Hindi ko lang pinapakita off-cam lang. Pero nauga ako, parang, putang ina. Pero nag-proceed, kumbaga, naggawa ulit ang bagong page. Ganun lang nagtuloy. Pero tao rin, nauga. Pero tignan mo yung na-create mo, revolution. Mas malaki pa dun sa na-expect natin. Diba? Hindi siya mako-convert in terms in monetary agad. Sa ngayon. Pero yung revolution na naka-create mo, para sa akin, ang laki pare. Naglabas ng t-shirt, naglabas ng t-shirt, anti-budding club. No, nakagago. Gawa ka ng t-shirt, anti-budding patok yan, pre. Pero ito yung gusto ko rin ma-clarify, no? Are we anti-gay ba talaga? Kasi mamaya may sige, go. May manonood dito na sige, clear lesbian. Natin ngayon each. Ano ba? Sige, each. Stand. Ako clear ko, anti-bading ako. Ayaw mo sa bading. Ayaw mo sa idea ng kabadingan. Ayaw mo talaga. Pare, ayoko. Tangina, kaya nga masculinity ang sinusulong ko eh. Go, bye. Ayokong maging bading ang mga lalaki. Ayokong magkaroon ng bading. Kasi, ngayon pre, pinapasok nila school. Naniniwala ako na yung mga baklang yan, yung mga bading na yan, hindi sila magkakaanak. So, ang target nila, therefore, yung mga bata, yung mga anak natin. Alam mo, putang. Kasi hindi nila kayang manganak eh. So, kukunin ko yung anak mo. Ganitong nangyayari sa ginagawa nila ngayon, pare, sayop. Na, kailangan ko ma-impluwensyahan yung mga anak ng iba. Sayop. Psychological, diba, operation. Kailangan ko ma-impluwensyahan yung mga bata para masama ko sa revolution ko na maging bading. Kasi pinapasok nila school eh. Huwag nyo pakialaman yung mga bata, yung mga bagong sibol na bata, hayaan nyo i-embrace nila yung masculinity. Kung sakali mang
masama to sa paningin ninyo, ang ginagawa ko is pinapa-embrace ko sa kanila yung nature nila talaga. Yung babae, maging babaeng babae, feminine. Yung lalaki, harapin niya yung masculinity world and journey na maging provider, great provider sa mahal nila at magkaroon ng provisioning. No? Ngayon, kung tatanungin nga, kagaya ng sinabi ni Ato kanina, na pag nagkita ng personal, magsasapakan tayo, bakla ka, lalaki ako, hindi ganon. Hindi tayo barbaric. Tao sa tao din, agree ako doon kaya to sa sinabi niya na pag nagharap tayo, babaeng babae ka, hindi kita babastusin. I will address you sa kung ano man yung ano mo, sige. Pero wag mo akong pipilitin. Kung i-address kitang ma'am, okay yon. Pero wag mo akong pipilitin na dapat ganyan ang address ko sa'yo. Ako masusunod kung paano at kung ano ka talaga. No, wag mo akong didiktahan, okay? Hindi rin naman kita dinidiktahan maging lalaki o ano. Pero ang pinapangaralan ko, yung mga bagong sibol na bata. At yung sinabi kong ayoko sa bading, ayoko sa mindset ninyo. Mostly. Lalo na yung hard loser. Pero yung mga bading na nagsusumikap, kakampi nyo ako, sige, magpayaman tayo, ganyan, paunlarin natin ng Pilipinas. Pero yung mga nang-impluensya ng kabataan na okay maging bading, kalaban nyo. Hindi okay maging bading yung mga bata. Huwag yung bulagin yung mga bata. Hayaan nyo sila sa future nila. Yun ang stand ko. Okay. Ako muna. Sige, go, ikaw. Sige, yung sa akin naman bro, no? Ako kasi, nasa core ko talaga, no, bilang ako, Joshon Point talaga, yung pagiging, yung core ko talaga, pre. Kago. Nasa motto ko talaga na wala akong oras kontrolin kung ano yung gusto mo, no, bilang tao ka. Wala akong control dyan. Hindi ko kailangan problemahin yan. No? So, go ahead. Pero, ang ayoko kasi talaga pare, no, yung meron ng involved na bata. No? Yes. Kung ikaw nag-decide ka maging bading ka, no, wala na akong pakialam dyan. Sige lang. No? Kung yan ang choice mo. Ang ayoko dito yung mindset nila na gusto nila pumasok pa sila sa yung gender studies, ilalagay nila sa mga bata. Nga. Diba? Bullshit. Which para sa akin is a propaganda para makontrol mo yung mga bata. Kasi nga, sabi ko nga, naniniwala ang mga bata is sensitive sa information. Yan. Kung mga bata confused na yan by default, kung bibigyan mo pa sila ng ganyang studies, syempre, i-explore nila yan na dapat, ang gusto lang nila, dapat lalaki lang sila or babae lang sila. Pero dahil nalaman nila tong gender na to, mag-i-explore ngayon sila na dapat hindi naman. Totoo. Diba? So, again, against ako sa pag ini-involve niyo yung bata. Isa pa to, may nakita akong video sa YouTube, Facebook, no? Yan. Batang lalaki siya. Nagkakaraoke sila happy-happy. Pero most ng kasama nila nakita ko puro gays din, no? Ngayon, itong batang lalaki na to, siguro mga nasa 5 years old lang siya. Nakita ko siya doon sa video, lalaki naman siya. Kumbaga, tumatawa siya ngayon. Tapos pinasayaw ngayon siya ng mga kasama niyang bakla habang nagkakaraoke sila. Ngayon, sumayaw-sayaw ng parang bading yung bata. 5 years old, pare. Kawawa. Sumayaw-sayaw, nag-walking, gumanon. Siguro nakita sa kanila yung ginaya. Tapos nag-split na gano'n yung parang bading na nakaganito. Ngayon, ang ginawa nung nag-upload na to, na gay din, tinatag pa yung artista ng leader nila. Tinatag nila, parang, Mema, check this out. No? Tapos, wow, so proud. Di ba? Kumbaga, alam nyo na yung buhay ninyo, hindi nga madali yan. Di ba? Pero bakit parang gusto nyo pang ipa-experience sa bata? Dapat nga, chance nyo yun para hindi na pa-experience yung hirap na dinadanas ninyo dun sa bata. That's a good point. That's a good point. No, tamang galing. Diba, bro? So, yun ang ayoko, yung dinadamay ninyo yung mga bata sa ganyang shit. Isa pa, alam na natin, lumabas na yung statistics na yung mga sakit na ganyan, na HIV, di ba? AIDS. Ang laki ng itinaas ngayon, di ba? Knowing na yan ang ikakaharap niyo, bakit niyo pa kailangan ipasok yung mga bata sa ganyang klase ng lifestyle? Di ba? Kayo ang demonyo! Totoo. Ayoko nun eh. Ayoko talaga. Kasi ako pare, pinalaki kami ng maayos ng magulang namin hanggat maaari. Hindi kami, nilayo kami sa mga ganyang klase ng shit. At alam ko, kahit hindi ako bading, di ba? Alam ko yung lifestyle ninyo eh. Di ba? Nakikita natin yan, nalalaman na natin yan. At di ba? Lugi, kawawa yung bata talaga pare. Kawawa yung bata. Pero dahil
talamak to sa media, pinapakita na masaya to. Di ba? Happy lang. Sayop. Nakakatawa ka. Ganyan, nagbibigay ka ng happiness. Di ba? Hindi nyo pinapakita yung dark side or yung dark side ng ganyang lifestyle eh. So para sa akin, doon ako against talaga, bro. No, kung bading ka, choice mo yan, go ahead. Pero yung mag-influence pa kayo, magpaparada pa kayo dyan, papakita nyo pa yung kabadingan ninyo sa mga public, na in the first place, pare, ang sexuality is personal eh. Oo. Personal yun eh. Totoo. Kung ano yung sexual mo, sexual fantasies mo, hindi na dapat sino-social media. Hindi. Dapat ikaw lang ang nakakaalam yan eh. Oh. Di ba? Kaya against talaga ako na ipakita nyo pa yan, i-normalize yan because, yun nga, again, nag-i-influensya kayo ng alam niyo sa sarili niyo na mahirap. So, binibigyan niyo ng trap yung kabataan. So, yun yung sa akin dyan. Baboy pa silang sa bembangan eh, kaya nagkakaroon ng sakit. So, tangina, para sa akin, cancelin yung Pride Month. Tanggalin yung Pride Month. Hindi natin kailangan yan sa ekonomiya para sa akin. At walang ginagawa yung Pride Month na yan kung hindi maghikayat ng mga kabataan para maging bading. Putang ina nga. Di ba dati, pag July, ang iniisip mo, kasalan eh. Kasalan. Talaga ba? Yun ba Ano yung paano pupunta? Pag July, oh. Hindi, June yata yan. June? June. Putang ina Wedding ngayon. Pag June to July, puta, pabading na eh. Di ba? Yeah. Ang ganda nung point mo na yun, pre. Yung sinabi mo na, para sa akin, ngayon, na-realize ko, no, putang ina, Diablo pala sila, pre. Bukod sa, ang paborito nila, blowjob. Diablo sila dun sa part na, sila, as member ng kabadingan, ng LGBTQ, alam nila na, hindi na nga naging madali yung pamumuhay nila dito sa mundo Ganda ng eh, punto no? na yun. Ang ganda ng punto Tapos na yun. tangina, dinadamay mo yung bata, ini-influencean mo yung bata. Ako, I challenge. 'Di ba alam ko, naniniwala ako, maraming miyembro ng LGBTQ, hindi lang kayo basta magaling mag-English. Alam ko, magaling kayong gumamit ng utak. Ganto, tapatan nyo yung ginagawa namin. Ganto lang, video lang, salita lang, purong words lang. Wala kami, nagpintura ba kami ng kalsada na maging masculine kayo? May flag ba yung masculinity? Yung Wala. pagkalalaki, meron Wala. ba? May flag ba yun? Wala. May parada ba? Wala. May mga idinadaos ba tayo ng mga open ano? Wala. Ganto lang, kausapan lang. Walang pilitan. 'Di ba? Walang puwersahan. Kasi nga tama rin yung sinabi mo na yung gender personal yun eh. Sexuality. Oh, tsaka isa pa. Kumbaga, 'di ba? Kumbaga sinasabi nyo parang you identify yourself. Kumbaga, ikaw yun, decision mo yun, choice mo yun, yeah, paggising exactly. mo, No. pagising mo yun ano pala ako talaga. So ikaw yun, walang umimpluwensya sa inyo. 'Di ba kasi kung papabulaanin yung sinasabi namin na sobrang BI nung pinaggagawa nyo. Homophobic sige, to? tindigan nyo na naging bading kayo kasi choice nyo yan. Tindigan nyo. O, tantanan nyo yung mga bata. Hayaan nyo. Kung magiging bading sila, edi maging bading sila. Hindi naman natin, wala tayong magagawa dun, pre. Nangungusap lang din tayo sa kanila. Kumbaga, nagbibigay lang tayo ng other option. O, may option na pwede kang maging bading. Tsaka may option din na ganito na okay, maging lalaki pala talaga. Totoo. O yun, sa mga bading dyan, sa mga member ng LGBTQ, patunayan nyo sa amin na walang naka-impluwensya sa inyo, na choice nyo yan. Dahil may free will tayo, may kanya-kanya tayo utak, kanya-kanyang buhay. Patunayan nyo na choice nyo yan, decision nyo yan, inyo yan, kayo yan. Tantanan nyo yung mga bata. Kung magiging bading sila, sige. Pero tangina, pupunta kayo doon ng naka-makeup, may mga vlog, ganito, ganyan. Tapos gusto nyo pang parang ipasok doon sa education na dapat tinuturo yung putang inang ganyan na pronouns type. Hindi ako agree dyan, talaga. Tinutulo na naman yung pronouns sa English, di ba? Yung sa, di ba? Yung Male and sa vocabulary. Yung vocabulary. Yung nouns, pronouns, di ba? Tinuturo naman. Pero yung ganyan na yung gagawin yung confuse sila sa, nga no, sino ba ako talaga? May pamimilit eh. Kausapin nyo lang din. Parang ano yan eh. Parang sila yung nasa left side, tayo nasa right side, tapos may bata. Di ba? Tatakbo yung bata. Dito ka. Ganon, mag-ganon na lang tayo sa malayo. Dito ka. Huwag nyo lapitan. Huwag nyo pinturahan yung kalsada nila ng ano. Tangina, sakit sa mata eh. Minsan may overpass ako ngakitan dahil may ganon. Putangina, wala. Doon ako sa gilid umakyat tuloy. Putangina kasing yan. Yung hagdan sa SM North, pre, putangina may rainbow eh. Doon ako sa bakal tuloy, para akong gago doon. Buti, hindi na-video ng kung Yun sino. pa yung isang nakakainis na part doon eh. Kumbaga, nung bata tayo bro, parang yung rainbow sa atin is
is hope eh. Kasi di ba lumalabas yung rainbow pagka... Tapos ng ulan. Ang saya natin. Ang saya. Nung bata tayo, ano siya parang gusto natin, yung damit natin may Tangina, rainbow. oo nga, no? Di ba? Ayoko na kumain ng nips dahil sa kanila eh. Putang ina, dati nga, di ba, kunyari, may ganong mindset na natanim sa atin na, pagkatapos ng ulan, bad trip, di ka makakalaro sa labas, pero dahil may rainbow, rainbow! Masaya tayong mga bata. Sobrang bira kasi. Na nakakita ng rainbow, putang ina ngayon, pag nakakita ng rainbow, may pandidiri, putang ina niyan. Saan ako dadaan? Kumbaga, doon ko nakikita pare. Doon ko nakikita na again, pwede nilang itanggi na hindi namin gusto mang-impluwensya ng bata. Pero bakit ang isa sa mga pinili nilang logo, katulad ng rainbow, bakit nila pinili isang pambatang logo ang pinili nila? Pambulag diba, sa rainbow. bata. Visual agad. Usually, bata ang na-amaze sa rainbow. Totoo. Ay, putang ina nga, no? Bata ang na-amaze. Tayo naman mga matatanda, alam na natin kung saan galing yan, napag-aralan natin. Pero lagi pag may rainbow, tuturo ng mga magulang natin, rainbow, ito, putang ina nga, no? So parang symbolize yung rainbow na parang, happiness, parang, ayun nga, hope kasi after ng ulan, tapos parang fun. Kasi sinasabi pa sa ng magulang natin, pwede ka mag-slide dyan, slide. Yeah. Diba? Pero, ginamit nila as logo nila. Parang, ano ba, hindi ba talaga ninyo planong maghikayat ng mga bata or bata talaga target ninyo? Bata talaga target ng mga yan, bro. Di ba? Kasi yung bata, madaling malanse. Kasi ang malalaki, ang mga masculine na tao na mga adult na, hindi na nila may impluwensya. Unless kung talagang bakla naman na talaga yun, nagpipigil lang. Diba? Hindi na nila makukuha loob niyan. Nagsimula yun sa bata. May mga nagsabi pa nga sa comment section ko na, hindi namin pinili to, inborn to. Tanga ka. Tanga ka. Conditioning yan. Kumbaga may mga nakita ka na yan nung bata ka na nag-impluwensya sa'yo. May kalaro kang bakla. May tituhan kang bakla. May nag-alaga sa'yong bakla. Or more on feminine yung mga kasama mo kaya ka naging ganyan. Putang ina, totoo yun. May mga pinsanan ako na parang babae sila, naging boyish. Kasi nga, yung kinalakihan nila, yung mga tita ko na tibo. Ayun. Nasa pagpapalakihan, nasa environment yan. Upbringing, social conditioning. Hindi inborn yan, putang ina. Pinanganak na bading ang puta. Ba't pa nagpapa-ultrasound? Di ba? Ay, congrats, babae po ito, lalaki po ito. Putang ina nyo rin eh. It's all about up here. Sa utak lang yan. Upbringing yan, social conditioning yan. Akala mo lang inborn yan kung saan dumating sa'yo, hindi. Sa mga naging choice mo yan na laro, naging kalaro, sinamahang kamag-anak na may ganon, o kaya puro feminine nakakasama mo nung paglaki ka, kaya puro feminine. Sa babae naman, sa passion na pinapasuot sa'yo. Basta it's all about upbringing tapos social conditioning nung bata ka hanggang sa na-develop yung paglaki mo. Ngayon nga, di ba? Pati nga mainstream media ngayon, pinapasok na nila. Hindi na nawawalang laging may attach of kabadingan lahat. Oh. Exactly. Kahit nga yung Squid Game, nag-include ng isang trans para lang po tayong buong LGBTQ para diverse, panoorin. no? Para panoorin sila. At para sabihin hindi sila against. Putang ina. Takot na kasi yung ultimo local natin, natatakot na sa kanila kasi. Kasi nga, malaking cancel culture tong mga inayopak na to. Pinauso kasi nila yun eh. Lumabas si Soy sa daw na hindi takot sa kanila makancel. Alam mo! Lumabas si Soy, di ba? Na, putang ina, cancel mo, gagawa ko bago account. Tingnan natin kung ma-silence nyo ako, di ba? Tsaka isipin mo, yung, kunyari, may mga nagtitrending na binibidyo nila na, inaano ng guard, yung, kunyari, yung bading. Parang nakikipagtalo dun sa guard. Tangina, porkit bading kasi, ganito, ganyan. Actually, hindi naman porkit bading eh. As individual kasi, check mo yung sarili mo kung dahil masyado ka naging entitled kasi nga member ka ng LGBT tas nang mamama ka doon, wala ka ng class, wala ka ng delikadesa. Putang ina, kahit hindi ka bading basta wala kang class at delikadesa, puta, babagrain ka ng yung ano, di ba? Nabalita yan, di ba? Oo. Nabalita yan, di ba? Mayroong gay siya na pumasok dito sa atin. Na pumasok siya doon sa pangbabaeng CR. Tapos pinigilan siya nung babae yun na. Janitress. Hindi, janitress. Pinigilan siya ng babaeng janitress, di ba? Biruin mo, maski sa babaeng standard, hindi ka pasok sa pagiging mukhang babae. Di ba? Nakita ka, nahuli ka. Ibig sabihin, hindi ka talaga mukhang lalaki. Ay, mukhang babae.
Tsaka Tapos natanggal pa sa trabaho yun. ina nga, pre. Diba? Biruin mo, ginagawa niya lang yung trabaho niya para protektahan yung mga kapwa niya babae dahil baka hindi ka nga naman totoong babae, baka nga naman plano mo lang mang-chancing or manilip, di ba? Pero protektahan yung mga kapwa niya babae. Trabaho niya yun, ginawa niya yung trabaho niya, pero natanggal siya. Totoo. Di ba? Dahil sa gusto niya lang gawin yung trabaho niya. Kasi tol, minamama tayo ng mga grupong yan. Natakot din. Dumating sa Senado yun, tol. Yung topic na yun, yung usapin na yun, di ba? Umakit sa Senado yun, tapos nilitis-litis pa yun, ganito, ganyan. Minamama nila yung society ngayon. Ultimo, yung mga politiko natin na iniidolo, yung iba dyan na magagaling naman talaga, natatakot na rin silang banggain yun. Kasi next time na election, pwedeng hindi na sila iboto yung milyon ng kabadingan at LGBT dito sa Pilipinas. Pwedeng mag-landslide sa pagkatalo nila. Kaya ultimo yung mga politikong iba, natatakot na rin banggain sila. So sa mga politiko dyan na matitino at malulupit, huwag kayong matakot. Kakampi nyo ang Anti-Supot Social Club. Nasa likod nyo kami. Huwag kayong matakot pag may maling dapat suplain sa kanila. Huwag kayong matakot sa mga yan. Boboto pa rin namin kayo. Lalo na kung maganda plataforma. Kaya nagets ko rin yung nagets ko rin yung mga, kung may 3 or 4 silang content creator sa TikTok na wala sa ibang, di ba, may white knight, di ba? Ang tawag ko nga dyan sa mga green knight Green knight. Uy, bago yan. Wala silang bago ibang yan, ginawa kundi dun sumide sa mga member ng LGBTQ kasi nagigets ko sila yung mga content creator dyan sa TikTok. Bobo sila Hindi sila dumaan sa hirap ng ganito So hindi nila kayang makuha yung ganitong platform ng dadaan pa sa butas ng karayom. So doon na lang sila sa easy. Diba? Doon na lang, kakampihan ko na lang itong mga to. Oh, easy engagement. Yeah, totoo. Correct Ngayon, ka dyan. nagigets ko yung mga nasa TikTok na lalaki na di mo mag-gets. Tangina nito. May sakit. Kalalaking tao, bukang bibig ganyan, tungkol sa kabadingan. Nagigets ko na siya ngayon kasi nga, hindi niya kaya to. Hindi niya kaya to, pre. Revolution to, pre. Itong Hindi niya ginagawa kaya natin. to. Tsaka compare sa kung paano mo sinumulan yung pagko-content ko. Yung mga nasa TikTok na wala silang ibang ginawa kundi suportahan na lang LGBT. Hindi nila kaya yung mga pinagdaanan natin. Correct. Para maka-gain ng gantong platform. Against the Philippines nga yung ginawa nating wave. Alam mo, hindi mo kaya nyo. 3, 4 sila, hindi nyo kaya yun. Kaya tama yan, sige, dyan na lang kayo. Kasi nga, wala kayong nothing, nobody Pero kayo. ito lang bro, ito ang benefit ng nagpapakatotoo tayo pare. Kahit ano nang lumabas sa bibig natin pare, expected na nila to. Kung anong lumabas sa bibig mo, sa bibig ko, alam nila na hindi nila ito magugustuhan. Pero yung mga ulupong na white knight dyan, pare, isang dulas lang ng bibig ninyo kasi alam ko fake personality yan. Alam mo. Pag nadulas kayo dyan, cancel, tanggal ang buong karir mo, pare. Kaya mag-iingat ka na. Nag-iingat ka na, pare. Totoo. Buong karir mo, mag-iingat ka na. Yeah. Kami dito, hindi. Ito ang tunay naming opinion, bro. Correct. Wala kaming bullshit. Dito lang nagbabayad Content sa amin. creator ka. Tama, content creator ka. Kami to Kami to. Kami to Opinion na namin naka-video na may mic, pero kami to. Kahit ano lumabas sa bibig namin, expected to. Pero tangina yun nga yung maganda sa point natin. No? Kami Kumbaga, to Hindi Wala na tayo script Oo, script, pare. hindi na tayo nagsisinungaling. At the same time, hindi pa pigil yung sinasabi natin. Walang control to, pare. Di ba? Kami to. Ikaw, content creator ka. Sige na, Kaya nga, content ka na. naalala ko nung one time, merong isang content creator din na lalaki. Pugi-pugi siya, bro. Parang ang pinang-ano niya deep voice siya, tapos mature, tapos didatu siyang ganyan. Puro pang babae, pare, yung content niya. Puro pang advices sa mga babae. Okay. Puta, nung umano yung issue na about sa magdamit ng maayos. Umagri siya sa atin. Umagri siya doon sa part na gusto natin. Putang, kinancel siya ng mga followers niya. Puro babae yung followers niya putang ina, syempre siguro lalaki siya, naintindihan niya dapat protection, di ba? Yung siya umagri sa atin siya saglit. Sabi, girls, baka pwede naman. Nakikiusap na yun, bro. Putang ina. May ganun talaga. No, so, yung mga white knight dyan, ingat-ingat lang. Sige, go lang, pero huwag kang madudulas lang, man. Wait. So, ibig sabihin dati, hindi siya kampi sa atin? Hindi, I mean, baka pinoportray niya lang. ganun yung character niya, parang pro-women siya, ganyan. Pero ewan ko kung nakikita niyo, basta ano siya, mas